Sinasamba ba ng Katoliko ang mga rebulto? Yan po yung tatalakayin natin sa araw na ito. Unang-una po, ang doktrina po o yung official doctrine ng Katoliko ay hindi po pinapasamba sa amin yung mga larawan na yan. Ang mababasa po natin sa katisismo ay ganito po: ang parangal na ibinigay sa mga sagradong imahe ay isang respetong paggalang, hindi ang pagsamba na naukol sa Diyos lamang. Yan po yung official doctrine ng Katoliko. Yung parangal ba, kaya nga mababasa natin sa Roma 13:7 na puri sa dapat purihin, parangal sa dapat parangalan. 'Di ba? Puri sa dapat purihin. So karapat dapat ba natin purihin yung mga santo? Karapat dapat, kasi nga kagaya naman ng mga hero ng bansa natin katulad nila Rizal at iba-iba pang mga hero, nabigyan natin ng parangal yan, kaya nga may rebulto yun yun yung parangal para sa kanila, yung ambag nilang ginawa na kabutihan dito sa bansa natin, kaya may parangal sila. Kung may parangal yung mga yan, karapat dapat din na yung mga santo may mga parangal din, kasi nga hero yan ng ating pananampalataya nakarating yan sa atin yung kaligtasan o aral ni Jesucristo dahil sa kanila. Kaya karapat dapat naman na bigyan natin sila ng parangal. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga rebulto para sa kanila, pagpaparangal sa mga kanilang mga ginagawa. Yung iba kasi ginagamit nila itong paninira ng iba-ibang sekta. Yung mga membro ng mga iba't ibang sekta, ginamit nila yan. Natutunan nila yan sa mga founder nila, tapos yung founder nila natutunan din sa iba't ibang founder. So dugtong-dugtong na yan, pero hindi yan kung ibabalik natin yung history, wala pa namang ganyang issue noon Ngayon lang yan nagkakaroon ng issue ng umaabot na ng 45,000 yung mga iba't ibang sekta. So kanya-kanya na silang imbento ng mga talata para sirain yung Katoliko, kasi nga para magkakaroon sila ng maraming miyembro. Pag maraming miyembro, maraming pira. Yan lang naman yung nila yung purpose nila kaya nagtatag sila ng sariling sekta Wala naman silang kaugnayan sa mga apostol. Oo nga, may nagtatag nga yung mga iba't ibang mga apostol na iba-ibang churches, pero hindi sila humiwalay sa mga apostol. Pag nagkakaroon sila ng problema, nilulutas, tumatakbo sila sa mga apostol. Ito sa panahon ngayon hindi sarili talaga nila, nagtatag sila, tapos sila na yung sole authority. Siya na rin yung maglulutas kung may mga problema yung mga mga miyembro niya. Siya na yun, siya yung pinakamataas, siya na yung maglulutas. Wala na siyang kaugnayan. Umalis siya at malikod siya Kagaya ni Eli Soriano, naman yan galing kay Nicolas Perez. Talagang nagsarili siya. Nagkaroon pa maraming pangalan sa church niya kasi pagaya-gaya siya ng pangalan So ganoon din yung iba't ibang sekta, may mga founder, hiwalay talaga yan. So nagtayo sila para magkaroon ng maraming miyembro, magkakaroon sila ng pira lang yan, business. Kaya ginagamit nila yung paninira, yung taktika na yan para paninira, sumasamba daw sa Diyos-Diyosan yung mga Katoliko. Yun yung sasagutin natin. Unang-una, pagdating sa larawan, pag-uusapan natin, meron pong dalawang uri dyan sa Biblia mababasa natin na yung tungkol sa larawan sa Diyos-Diyosan at yung larawan naman na hindi pinagbabawal. Halimbawa, nagpagawa yung Diyos ng dalawang kerubin sa Exodus 25, mababasa natin yan. Nagpagawa din siya ng ng larawang ahas, mababasa natin sa Bilang 21:7, yung larawang ahas. Doon pa nga pinadaloy niya pa niya pagkapangyarihan doon. Yung representasyon ng kanyang kapangyarihan ay nandoon, kasi nga yung mga nakakagat ng ahas, tititig lang doon, gumagaling. Kaya lang naman sinira yun kasi sinasamba nila, kaya bawal talaga yung pagsamba. Pero nung hindi pa ito na sinira, hindi pa nila sinamba to gumagaling pa nga yung mga nakakagat ng ng ahas Kaya merong ipinagbabawal at merong hindi ipinagbabawal. Katulad yung mga kerubin, hindi lang yon. Baka sasabihin nyo, hindi naman kayo inutusan gumawa ng ng rebulto ng mga santo, walang inutos. Sa Biblia merong hindi inutusan pero gumawa Katulad ni Haring Solomon, hindi naman inutusan yan gumawa ng larawan Yung templo, ipapakita ko sa inyo mamaya yung picture
natadtad yan ng mga rebulto, may mga leon, yun, may mga baka, palma, mga rebulto, tad yan. Hindi siya inutusan katulad sa amin, hindi rin kami inutusan. Pero hindi nagagalit ang Diyos sa kanya kasi nagdasal pa nga siya doon sa templo na yun, dininig pa nga ng Diyos yung panalangin ni Haring Solomon So, merong hindi pinagbabawal at merong pinagbabawal. Dalawa yan. Katulad ng yung rebulto ni Jose Rizal. Hindi naman pinagbabawal yan, kasi hindi nga sinasamba. Parangal yan Ngayon, sa mga santo, ganun din. Basta huwag mo lang sambahin. Katulad sa inyo, may mga larawan kayo sa pamilya nyo, naka-display pa yan sa sa dingding mga bahay nyo. Kasi nga yan, lang yan yung paalala yan. Paalala dun sa inilarawan doon sa larawan na yun. So maalala mo yung tao na yun sa pamamagitan ng larawan na yun. Yun lang yun inilarawan. Kaya hindi bawal yun pagdating dyan sa ganyang paggawa ng larawan o rebulto o anumang picture. Hindi yan pinagbabawal kasi nga hindi yan sinasamba yung kaya sa aming mga Katoliko may mga kami, may mga rebulto kami kasi yan mga mga hero yan ni Jesucristo mga hero yan ng Diyos Sila yung inaalay nila yung buhay nila para sa atin, para nang tayo naman ay maliligtas din, makakarating sa atin yung mga ebanghelyo ni Jesucristo. So malaki ang ambag nila para sa kaligtasan. Kaya karapat-dapat na meron din silang parangal. Meron din silang mga rebulto, paalala sa atin. Pag nakita natin sila, maalala natin sila yung kabayanihan ginagawa nila sa pagtatanggol sa pananampalataya. Di ba? Maalala natin sila, kaya napakahalaga din ng larawan, di ba? So hindi bawal 'yun. Nagiging bawal lang 'yan kung 'yan ay sinasamba. Paras naman hindi tayo magkakontra diyan Kasi kayo naman iba't ibang sekta, may mga picture kayo. As long as hindi sinasamba, kami din hindi rin namin sinasamba, kaya hindi bawal. Ngayon kung ipipilit nyo na sinasamba namin kasi nga niluluhuran, bahala na kayo doon. Pero pag-aaralan naman natin yung pagluhod. Sa pagluhod naman kasi meron ding dalawa. Yung kagaya sinasabi nyo na ukol sa Diyos, yung lumuluhod ka na naukol sa Diyos. Meron din naman yung pagluhod na paggalang lang. Mababasa natin yan sa Biblia sa Genesis 23:7. Si Abraham, yumukod siya sa harap ng maraming tao. Sa unang Samuel 24:8, yumukod si David sa hari. Paggalang yun Hindi naman niya sinasamba di ba? Sa Gawa 9:40, lumuhod naman si Pedro sa bangkay. Yung pagluhod na yon, pagsamba pa sa Diyos yun. Hindi nasa harapan siya ng bangkay, hindi niya sinasamba ang bangkay. Kaya sa Biblia mayroong dalawa. Sa unang hari 2:19, si Solomon yumukod sa harap ng kanyang ina. Sinasamba niya ba yung ina? Hindi. So mayroong kagaya na sinasabi ko, yung pagluhod, dalawa yon. Isa yung nauukol sa Diyos, ang isa naman yung sa paggalang. Sa Judith 14:7, nagpatira pa yung Achior, nagpatira pa kay Judith bilang pagbigay galang. Yung salitang pagbigay galang sa pagtira pa andun mismo sa Judith 14:7. So hindi porket lumuhod sinasamba na. Kagaya ng binabasa natin, mayroong paggalang naman, di ba? Kaya mali na naman kayo pag sinasabi niyo, lumuhod diba, naghusga ka na kaagad Sabi ka sa Exodo 20:16 huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Sinabi rin ito ni Jesucristo sa Lucas 6:37, huwag mong husgahan ang iyong kapwa. Nakita mo lumuhod, sumamba na agad, di ba? Pero makita mo sa Biblia, merong lumuhod na hindi naman sumasamba sa Diyos, paggalang lang. Binasa ko na sa inyo yung mga talata na talagang merong pagluhod na hindi ukol sa pagsamba, kundi paggalang yan. Nakita nyo, lumuhod yung Katoliko sa harapan ng rebulto, hinuhusgahan nyo na kagad kasi pagsamba na kagad.
hindi nyo naman alam na nagbibigay galang lang. Sinasabihin nyo naman yung ano, hindi, dinadasalan niya yung ano yung mga santo Pupunta naman tayo sa pagdasal. Sa pagdasal naman, mayroong dalawang uri naman yan. Yung pagdasal na ukol sa Diyos at yung pagdasal naman yung nakikiusap ka lang. Nakikiusap ka lang. Halimbawa, nakikiusap ka lang sa tao. Pwede mong gamitin yung salitang I pray you. Kasi mababasa natin sa ano yan, sa Gawa 8:34, yung Unico. Kung babasahin natin yan sa King James Version, ang ginagamit doon, I pray you. Nakikiusap yung Unico kay Filipe para ipaliwanag yung kanyang binasang talata, yung Unico. So sa pagdating sa pagdarasal naman, dalawa rin yan. Yung isa na ukol sa Diyos, yung isa naman bilang yung pakikiusap. Yung ginagawa namin, yung pakikiusap, hindi yan pagsampa sa Diyos. Nakikiusap kami hindi sa larawan, kundi doon sa inilarawan na ipagdasal kami. Diba sabi sa Biblia makapangyarihan yung panalangin ng mga banal. So nakikiusap kami. Yan yung prayer. Yun yung prayer na sinasabi namin. Nagdadasal kami sa kanila na ipanalangin din tayo. Ipanalangin. Hindi dinadasal na ibig sabihin Diyos na kagad yung dinadasal namin. Hindi. Kasi mayroong dasal na ukol sa Diyos. Kaya nga nagdasal kami. Ama namin nasa langit ka. Hindi sinasabi ng ama namin nasa rebulto ka. Yun yung pagdasal na ukol sa Diyos, hindi pa ukol sa rebulto. O yung dasal naman namin na tungkol sa kay Mga Mary, ipanalangin mo kami. So nakikiusap kami. We are asking for prayer. Yun yung ginagawa namin. So wala kaming nilabag sa Biblia. Maliwanag na pinabasa ko sa inyo yung mga talata tungkol sa sa larawan. Meron dalawang larawan, may pinagbawal at hindi pinagbabawal. Meron din yung yukod bilang paggalang at yung prayer na naukol sa yung nakikiusap ka lang. So dalawa yung sa prayer, yung naukol sa Diyos at yung nakikiusap ka lang, kagaya ng mababasa natin sa Gawa 8:34 na sinasabi doon sa King James Version na I pray you. So nakikiusap yung eunuch kay Filipe. Ngayon pupunta naman tayo sa pista. Bibilisan ko lang to kasi mauubos na yung oras ko. So yung ibig sabihin kasi ng pista, yung salo-salong kainan. Mabasa na natin yan sa Genesis 21:8 kung saan pista din ang ginagamit doon. Yung diba si Abraham at si Sarah matanda na, nagkaroon sila ng anak, o dahil sa biyaya ng Diyos nagkaroon sila ng anak na si Isaac kahit matanda na sila, kaya nagpipiesta sila. So pinagdiwang nila yung biyaya ng Diyos, nagkaroon sila ng salo-salo. So meron naman yan sa Biblia, yung pista. Yung prosesyon naman meron ding naukol sa Diyos at meron naman naukol sa Diyos, katulad ng ginagawa ni David sa Joshua sa Chronicles 15:4-15. Mababasa natin yung pinoposisyon nila yung kabanantipan. Yung kabanantipan may may dalawang kerubin yan. Pinoposisyon din nila yan sa Joshua 6 kapitulo 6 versikulo 6 hanggang 7. Ganun din yun. Pinoposisyon din nila yung kabanantipan na may dalawang kerubin. So biblical pa rin. Wala kaming nilalabag sa Biblia, kagaya ng sinasabi ko, huwag kayong magbibintang sa iyong kapwa kasi sinasabi yan ng Biblia. Ngayon nakikita nyo lang na lumuhod, sabihin nyo kagad sinasamba. Yun pala gumagalang lang kasi kagaya ng sinasabi ko, mayroong talata sa Biblia na pagluhod na bilang paggalang. Tapos yung pagdasal naman dalawa, mayroong yung nakikiusap ka lang at mayroong namang dasal na naukol sa Diyos. So lahat yung ginagawa namin na biblical talaga binabasa ko, di ba? So yun, sana naunawaan yung maigi, may natutunan kayo nang sa ganun mahinton na yung mabawas-bawasan na yung pagbatikos nyo sa aming mga Katoliko. Maraming salamat po. God bless.